So, meron tayong question from Hanlim Shop. Ano daw dahilan bakit maaga nag-labor? So, nung na-admit ako, ito yung mga natutunan ko from the doctors, from the nurses, kung ano yung mga factors or ano yung mga possible reasons bakit maaga nagle-labor. First, tatanungin ka if meron kang history ng preterm birth or maagang panganganak. So, for example, kagaya sa case ko, pangalawang baby na namin to. So, tinanong sa akin if full term ko ba nilabas si baby, yung first baby ko. So, yes, full term naman yung unang baby namin, kaya wala akong history ng preterm birth. Next is, i-check nila if meron kang infection like UTI. So, yun yung nakita nila sa akin. So, may UTI ako and ginamot nila ng antibiotics yun. Nilagay nila, parang naka-syringe yung antibiotics, 2 shots ata yung binigay nila sa akin. But first, before UTI, syempre, kailangan muna mag-urinalysis, mag-urine culture kasi need nila makita kung anong klaseng bacteria ang meron ako. So, pag preggy, malapit talaga sa UTI. And sa case ko, hindi ko alam na may UTI ako not until na-check yung urinalysis tsaka yung urine culture ko. Kasi wala talagang symptoms eh. Hindi masakit umihi, walang pagdurugo, etc. So, ayun. So, next cause is maagang pagbuka ng cervix, which is yun din yung nakita nila, kaya nila ako inadmit. So, maaga kasi nagbuka yung cervix ko, 28 weeks pa lang. Kaka 28 weeks ko lang nung time na yun. And nung nakaramdam ako ng something off na, nung sinugod ako sa ospital, naging ano na daw siya, 2 cm na daw. So, medyo ano talaga, mabilis yung pagbuka niya. Kung sa reason, maraming possible reasons ng pagbuka ng cervix. Hindi lang talaga nila inisa-isa sa akin kung ano yung reason ng pagbuka ng cervix. Basta bumuka yung cervix ko that time. Another reason is twin or multiple pregnancy. So, sa case ko naman, di ko alam kung factor siya, pero nung una kasi, twins talaga yung baby ko. May twin yung baby ko rather. So, kaso, nag-vanishing twin kasi siya. So, hindi na tuloy yung isa. So, isa na lang natitira. Pero, para siyang twinless twin. So, nag-iisa na lang siya. Hindi ko alam kung possible na factor yon na iisipin ng katawan ko na twin pa rin yung pinagbubuntis ko or what. So, hindi ko alam but possible siya na reason. If twin or multiple pregnancy ka, pwedeng maagang mag-labor or mag-preterm labor ka. Another is maternal health condition. So, example doon is diabetes or high blood pressure. So, hindi ibig sabihin na pag nagka-diabetes ka nung nabuntis ka or nagkaroon ka ng high blood pressure, eh, magtutuloy-tuloy na yan after mong manganak. There are times talaga na, ewan ko ba, di ko alam kung ano yung reason, pero nagiging high blood or nagiging diabetic ang isang babae 'pag nabubuntis. There are cases na gano'n. And last na sinabi sa akin ng OB is of course tatanong nila ito, kung chinorvalue ka ng asawa bells mo. So, isa din 'yan kasi sa reason ng preterm labor. So, 'pag hindi pa like 37 weeks and above, huwag ka munang magpa-chorvalue. Kasi yung explanation ng OB sa akin about that is parang yung ano daw nung lalaki, meron daw parang something na oxytocin yung tawag or something na nagpapaano ng labor, nagpapaaga ng labor. Kaya mga girls, wag munang magpagalaw kahit gaano kakate si mister or si partner, wag muna. Tigil muna. Pahintayin niyo muna hanggang 37 weeks bago magpa-chorvalue, ha? At tandaan, hindi lahat ng preterm labor cases is may obvious na risk factors. Very important talaga yung regular check-ups. Huwag talaga kayong like sabihin niyo sa sarili niyo, ay, ayokong pumunta ng check-up, peperahan lang ako, ganon. Kasi there is a reason bakit may check-up. Okay? So, kailangan niyo lang ng regular check-up para malaman if high risk pregnancy ka or low risk. So, kasi pag high risk pregnancy ka, at least maagapan. Kasi nung kagaya nung case ko, nasa hospital ako, meron akong mga kasabayan doon na na-admit na high blood pala, na diabetic pala. So, pag high blood ka or diabetic ka,
Tas hindi ka nagpa-check-up, hindi mo nalaman kasi nga sa isip mo hindi naman ako high blood, hindi naman ako diabetic, wala namang history sa family namin na gano'n. Pero hindi ka kasi nagpa-check-up, so ang nangyari tuloy maaga ka tuloy nag-labor kasi hindi mo naagapan. So mas maganda talaga na magpa-check-up para alam mo kung ano yung reseta nila doc, ano yung iinumin mo, ano yung mga maintenance para hindi ka mag-preterm labor. So, if meron na kayong nararamdaman na contractions as early as 20 plus weeks, tapos, feeling niyo yung medyo tumitigas na yung tiyan niyo, wag niyong ipagsawalang-bahala yun, wag niyo akong gayahin kasi gano'n yung nangyari sa'kin, pinagsawalang-bahala ko lang siya kasi nga sabi ko, second pregnancy ko na 'to, yabang ko, eh. So, second pregnancy ko na 'to, wala lang siguro 'to, sabi kong gano'n. Kung siguro mas earlier ako nakapunta sa ospital para magpa-check nung contractions ko kung ano yun, di sana naagapan siya at hindi siya naging 2 cm. Kasi kung 1 cm siya, pwede pa sanang inuman ng gamot, ganyan, bed rest, ganyan. Kaso hindi ko nalaman ng maaga. So, nung nag 2 cm na siya, tuloy-tuloy siyang nag-progress. So, wala akong choice, napa-admit talaga ako. Gustuhin ko mang hindi magpa-admit pero naisip ko rin kasi yung safety ko at safety ng baby ko na what if tuloy-tuloy siya kasi matigas ang ulo ko. Hindi ako nagpa-admit, hindi ako nagpatulong sa mga doktor, hindi naman ako doktor. So, yun lang yung parang medyo very scary yung nangyari sa akin kasi nga di ko alam na yung kayabangan ko na pangalawang baby ko na, mapupunta sa pagka-admit ko sa ospital. So kayo mga mommies, if ever na may nararamdaman lang kayo na parang tumitigas yung tiyan niyo tapos parang nagiging ano na siya, hindi siya yung parang pawala-wala, yung parang everyday meron at meron ka talagang nararamdaman na paninigas. Although kahit walang pagdurugo or walang, hindi pumutok yung panubigan mo or walang mga gano'n, yung nagko-contract lang talaga, pumunta na kayo agad sa OB ninyo or sa hospital para ipa-check. Just to make sure, 'no, para kasi mas maganda na maagapan kaysa na pagdating mo dun diretso admit ka na, mas scary yun. Kaya, stay safe sa lahat ng mga mommies out there and I do hope na nakatulong yung experience ko at hindi niyo sana ma-experience. And thank you so much sa mga prayers, may mga nagcha-chat sa'kin and, praying for me and my baby. Thank you so much, everyone. And yeah, if you have other questions, lagay niyo lang sa comment section at try nating sagutin yan. Bye!